masasabi ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan? Kapag ba palagi siyang nandyan para sa'yo, nakikinig ng mga kwento at kilig mo? Masasabi mo na ba na tunay mo na siyang kaibigan? O kapag mapamintas ba siya, masungit at palaging pinapainit ang ulo mo? Sinasagat ang capacity ng pasensya mo at palaging nagagalit sa'yo? Palagi mo, tunay din kaya siyang kaibigan? Minsan mapapaisip siya, paano naman kung kahit ganun siya? Sobra naman ang malasakit niya sa'yo. Dito sa storyang ito, magugulo din ang isip at mundo ninyo. Babahagi ko sa inyo ang storyang ito para kayo na po ang humusga sa huli. Basta ako, ang masasabi ko lang, kung magkakaroon ako ng kaibigan, ganito ang gusto kong kaibigan. Kaibigan ko ay ikaw. Isang premyadong aktres, si Lucy De Grano. Isang sexy, maganda at mabait. Nasa kanya na ang lahat, pati ang gwapong fiancé na si Dr. Park. Isang gwapong doktor na Koreano. Kaya naman, madaming naiinggit sa kanya. Subalit, hindi lahat ay nasa kanya na. Kahit maganda si Lucy, hindi siya ganon katalino. Madali siyang mabola at madali ring magtiwala sa iba. Sa kabilang banda, matagal na niyang PA or personal assistant si Faye Bermudez. Siya ang taga-ayos ng lahat mula sa isusuot nito, pagkain, appointments, at pati na ang mga vitamins at health check-up ng dalaga. Oo, siya ang utak ng dalaga. Pero kahit ganon, may isang katangian si Faye na nagtataka ang mga taong nakapalibot kay Lucy. Kung bakit si Faye pa rin ang pinipili nitong maging PA. Dahil sobrang arogante, matapang at palaban nito. Magkasama sila sa trabaho ng more than 5 years. Dahil mabait si Lucy, nginingitian na lang niya ang mga criticisms na natatanggap niya patungkol sa kanyang PA. Kahit maintin man ang ulo ni Faye, alam niya, totoo ito at willing na ialay ang buhay para sa kanya. Anak ng best friend ng Mami Brenda niya si Faye. At dahil mas matanda si Faye, inihabilin din dito ng mami niya bago siya mawala sa mundo. Oo, sila na lang ang pamilya dahil ang kanyang ama na walang kwenta, babaerong barumbado ay may iba't iba ng pamilya. Noon sa tubing mambababae ang ama niya, si Tita Loris ang iyakan ng Mami Brenda niya. Dumating pa sa pagkakataon na nung pinipigilan ni Mami Brenda niya na iwan sila ng kanyang ama, ay nasampal ito at nalaman ng Tita Loris niya. Pinakulong nito ang kanyang ama. Pero, bago niya ito gawin, bago pumasok ng kulungan, sinigurado ng Tita Loris na may black eye ang ama niya. Oo, ganon kung ipagtanggol ni Tita Loris ang mami niya. Malamang, doon nagmana si Faye. Si Kelly Ann Fajardo, kapwa niya artista at nakilala niya noong nagsisimula pa lang sila. Isa sa mga kaibigan ni Lucy since she started her career as an actress 5 years ago, ay isa din sa mga matatalik niyang kaibigan. Palagi siyang nandyan kapag kailangan ni Lucy ng masasandalan. Pag nag-aaway sila ni Dr. Park o kapag masama ang loob niya kay Faye, palagi siyang nakaalalay sa dalaga. Ganoon din naman si Dr. Park. Pag masama ang loob niya kay Lucy, si Kelly Ann ang nakakaalam at nag-aayos ng kanilang gusot o away. Lahat ng problema, plano sa buhay, mga gustong bilhin, investments ni Lucy, at kung ano-ano pa ay alam at sinasabi niya kay Kelly Ann. Kelly, I'm so excited na. Hay, kailan kaya magpo-pronounce si bebe ko? Grabe, gusto ko na talaga siyang mag-pronounce. Ani Lucy. Ha? Anong pronounce? Baka propose, girl. Ano ba yan? Sabay irap ni Kelly. Bayan, napaka-boploks naman. Pabulong na sabi nito. Then, she smiled back again at Lucy. Maliwanag na nakita at narinig ito ni Faye. Kaya uminit na naman ang ulo nito kay Faye. Gusto nito itong sambunutan sa pagkakataong ito.
Pero nagpigil siya. Napaka-plastic talaga nitong si Kelly. Ani ni Faye. Matagal nang sinabihan ni Faye si Lucy sa mga nalalaman at ginagawa nitong si Kelly pag nakatalikod siya. Nandoon nang inaagawan siya nito ng fans at sinisiraan nito si Lucy sa head ng management ng TV network na kanilang pinagtatrabahuhan. Lahat ng yon pinalampas ni Lucy dahil kapag nagsorry na si Kelly, wala na. Mahal na mahal niya ang kaibigan eh. Mabait si Kelly pagkaharap ni Lucy. Bakit ba kasi hindi ka nakikinig sa akin? Ilang beses ko nang sinasaksak ng patalikod ni Kelly tapos ganyan, sige ka pa rin. Tanga ka ba? O talagang uto-uto ka lang ha? Magsalita ka. Galit na sabi ni Feli. Mabait naman si Feli sa akin. Sa'yo lang siya hindi mabait kasi nga sinasamaan mo siya ng ugali. Ang sabi ni Lucy. Malamang, hindi naman ako plastic no at di rin ako uto-uto. Oh, nakahanda na ang pagkain mo. Nandun na rin ang mga vitamins mo. Siguraduhin mo na iinumin mo yan ha. At matulog ka ng maaga. I-familiarize mo ang script mo. 3 p.m. ang call natin bukas sa new season production para sa bagong commercial mo, okay? Ani Lucy. Thank you, Super Twinnie. Okay po, I'll rest and sleep early. Oh, tama yung grammar ko. Tuloy ang buhay nila. Mabait palagi si Kelly at palaging nangangaral si Faye. Ganun lang, routinary, ulit-ulit. Isang araw, nagkasamaan ng loob sina Lucy at Faye. Nalate si Faye dahil nakulong siya sa kondo nila. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Kelly para siraan si Faye at kay Lucy. Hanggang kailan mo ba matitiis ang ugali niyang PA mo, girl? Hello, butusan mo lang siya. Paswelduhin pero bakit ganun? Mas amo pa siya sa'yo. Apakasama pa ng ugali. Lahat na lang galit sa kanya. Madami kaya ang nagagalit sa kanya. Hindi mo ba nakikita na maitim talaga ang budhi niya? Ang sabi ni Kelly. Noong bata pa siya, biglang naalala ni Lucy na nahulog siya sa hagdan dahil sa kagagawa ni Faye. Kaya, eto, hindi na maalis ang napakahabang peklat niya sa kanyang paa o sa kanyang binti. Madaming pagkakataon din na bigla na lang siyang sinisigawan ni Faye at napapahiya siya sa ibang tao ng dahil lang sa maling pronunciation niya. Matagal na siyang sinabihan ni Faye na magbasa-basa ng mga articles at makinig ng mga forum para pag haharap siya sa tao, tama ang way of speaking niya. Hindi yung pamali-mali siya ng sinasabi at mali ang understanding niya sa bawat salitang binibitawan niya. Pero, ayaw ni Lucy eh. Hindi yun ginagawa ni Lucy. Kasi natatamad siya na para gawin pa yun. Para ano pa? Sikat na siya. Aanhin niya pa yun. Marami pang palaging iniuungot o kinagagalit si Faye para mag-improve ang career ni Lucy. Pero mas pinipili ni Lucy na magpaka-petics kasi tinatamad siya. Bumalik sa alaala ni Lucy kung papaano siya napahiya habang sinisigawan ni Faye noong first year high school dahil lamang nakalimutan ito ang assignment niya na pinag-aralan nila nung gabi. Grabe, napahiya siya sa crush niya noon. At doon, lumalim ang inis niya dito. Hanggang sa napansin na lang niya na lumalayo na ang loob niya kay Faye at lumalapit na ng gustong kalooban kay Kelly. Perfect timing para kay Kelly. Mabibilog na niya ang ulo ni Lucy para tuluyang mag-resign na sa pagiging artista para siya na ang mamayagpag. Sinimulan niyang bulungan ito na maglaylo sa pagiging artista. Total may mga ipon naman na ito. Lagi silang lasing tuwing araw at gabi. Party dito, party doon. Dahil noong magkasama ba sila ni Faye, hindi naranasan ni Lucy ang magwalwal, magbar, magpakasaya. Dahil ang gusto lamang ni Faye, palaging maayos ang kanyang trabaho para sa ikauunlad nito. Wala ka na ba talagang gagawin kundi magpakasarap sa buhay, ha, Lucy? Ano bang nangyayari sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo, sabi ni Faye. Ano ba? Wala kang karapatan. On time ka naman siya mo sweldo, di ba? Ang sabi ni Lucy.
Ayaw kong pakakalman mo ako. Malaki na ako. Huwag mo akong gagawing bata. Simula pa lang bata ako, anino na kita. Hindi ko na na-enjoy ang buhay ko dahil sa'yo. Leche ka! Di na naging masaya ang buhay ko sa'yo. Lumayas ka na. Ayaw na kitang makikita. Ang sabi ni Lucy. Gulat. Hindi makapaniwala si Faye sa lahat ng naririnig niya sa kaibigan. Pero sa totoo, labis siyang nasasaktan. Inilagaan muna niya ito bago siya umuwi ng bahay. Oo, pinalayas siya. Pero siniguro muna niya na maayos ang kaibigan sa bahay nito bago niya ito iwan. Tama. Sa ibang bahay siya tumutuloy. Dahil ayaw niyang iasa kay Lucy ang lahat. Nag-iipon din siya para sa panahon ng pangangailangan meron siyang madudukot at aayaw niya na ang kaibigan niya ang mahihirapan pagdating ng panahon. Dumaan ang panahon, sobrang nang nalason at napabayaan na din ang trabaho ni Kelly. Si Kelly, lagi naman niyang kasama. Isang araw, dumating ang pagkakataon na hinihintay ni Kelly. Sobrang nalasing si Lucy. May inutusan na lalaki si Kelly para iseduce si Lucy. Noong naghahali ka na, may inutusan si Kelly para i-video ito at i-provoke na magwala sa bar. Captured all the memories, kumbaga. Kinabukasan, eto na. Laman ito ng iba't ibang social media platforms. Bago mangyari ang insidente sa bar, nagkasagutan ng sobra sina Faye at Lucy. Pinalayas ni Lucy at sinasanti si Faye. Umalis si Faye ng masama ang loob. Pero ang hindi niya alam, nakasubaybay lang si Faye sa kanya. Dahil alalang-alala ito sa masamang impluwensya ni Kelly kay Lucy. Fast forward, nagulo ang buhay ni Lucy. Unti-unting nasira ang career niya na inalagaan nila ni Faye ng ilang taon. Nalulong din siya sa bawal na gamot at dahil doon, tuluyan na siyang iniwanan ni Dr. Park. Pagkalipas ng isang taon, taghirap si Lucy. Unti-unti niyang nararanasan ang hirap ng buhay. At si Kelly? Well, siya na ang public image ng lahat. Siya ang pumalit sa pwesto ni Lucy. Siya na rin ang current girlfriend ni Dr. Park. Wow! Grabe! Tama! Nasa plano lahat ito ni Kelly. Ang agawin ng lahat kay Lucy. Kring! 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 Girl! Kelly, ano ba? Answer the phone! Ani Lucy. Nang makita ni Kelly na si Lucy ang tumatawag, sinagot niya ang telepono upang marinig ni Lucy ang lahat ng ginagawa nila ni Dr. Park. Gusto niyang pasakitan si Lucy. Rinig na rinig ni Lucy ang lahat ng daing at ungol nilang dalawa sa kabilang linya. Pagkatapos silang magniig, nag-propose si Dr. Park kay Kelly at agad naman itong tinanggap. I love you so much, beautiful Kelly. Will you be my wife? Sabi ni Dr. Park. Oh, yes, darling, yes. I love you. Ang sabi ni Kelly. Sa kabilang linya, lugmok, suntok, sigaw, at iyak ng iyak si Kelly. Hindi niya kinayang mga nangyayari. Okay lang naman na mawala ang karir niya. Pero, ang pinakamamahal niyang lalaki, hindi niya kaya ito. Sa isip ni Kelly, tama yan, Lucy. Gumapang ka sa sakit. Gusto kong maranasan mo ang naranasan ng mami ko sa kamay ng daddy mo. Minahal niya ang daddy mo. Pero anong ginawa ng daddy mo? Ipinagpalit siya sa nanay mo. Anong ginawa ng mami ko? Nagpakamatay siya, Lucy. Nagpakamatay siya. Kaya, lintik na lang ng walang ganti. Pabulong na sinasabi ni Kelly sa sarili. Habang ninanamnam pa ang mga halik ni Dr. Park sa kanyang katawang hubad. Napakawalang hiya mo talaga, Kelly. Ano bang ginawa ko sa'yo para ganituhin mo ko? Anong ginawa ko? Lahat ng mabuti, pagmamahal at pagpapasensya ay binigay ko sa'yo.
Pero bakit? Bakit ganon? Tinuring kitang higit pa sa kapatid ko. Mas mahal nga kita kaysa kay Faye. At doon biglang pumasok sa isip niya ang kaibigan ng tinuring na ate. Si Faye. Nasaan kaya ito? Ate Faye, Twinnie. Nasaan ka? Miss na kita. Wala akong makausap. Please, balik ka na. Umiiyak, nasabi ni Lucy. Kinabukasan, laman ng mga news articles ang engagement ni Dr. Park at Kelly. Halos mabaliw si Lucy sa balita na to. Paano na siya? Wala na siyang career at sirang-sira talaga. Tapos, si Dr. Park, wala na rin sa kanya. Lahat inagaw na ni Kelly. Wala nang natira sa kanya. Wala na. Nakita niya ang mga alak na nasa counter niya. Inom niya ito at nagpakalasing. Nang malasing, pumunta siya sa kondo ni Kelly at doon, natagpuan niya si Dr. Park. Nakandong si Kelly. Naglalampungan sila. Nagdilim ang mga mata ni Lucy. Pinagbabaril niya ang dalawa at tumigil lang ito nang makita na hindi na ito humihinga. Kitang-kita ni Faye ang ginawa ng kinakapatid. Nahuli lang siya ng dating kaya hindi niya ito napigilan. At doon biglang dumating ang mga polis. Naabutan sila sa sitwasyon na hawak ni Faye ang baril upang kunin kay Lucy. Walang kikilos ng masama! Pulis to! Hinawakan ng pulis si Faye na sumuko ng maayos. Nagpupumigla si Lucy. Hindi siya po! Ngunit biglang sumigaw si Faye. Ako ang pumatay sa dalawang haliparot na yan at tama lang yan sa kanila. Hulihin na ninyo ako at handa akong pagdusahan ng mga kasalanan ko, sabi ni Faye. Naguluhan si Lucy. Bakit mo ito ginagawa, Faye? Sa isip niya, di ba magkaaway sila? Di ba pinagtabuyan niya to? Di ba akala niya masama ang ugaling ito at laging galit sa kanya? Tanging hagulhol at iyak lang ang lumalabas sa kanyang bibig pero hindi niya ito maisatinig. Puno ng pagsisisi para sa krimen na nagawa at nadamay pa ang tanging pamilya niya. Ano ba itong nagawa niya? Nahatulan si Faye ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa double murder case na kaso laban dito. Sa kulungan, Faye, bakit mo inako ang kasalanan ko? Ako ang dapat na nandyan sa pwesto mo, ani Lucy. Lucy, bagong buhay ka ha. Magsimula kang muli. Buuin mo ang sarili mo. Kung iniisip mo kung paano ka magsisimula, may mga naipundar akong maliliit na negosyo. Ipagpatuloy mo ito at pagyamanin. Doon ka tumira sa bahay na ipinatuyo ko sa probinsya. Galing din naman sa iyo ang pinagpatayo ko noon. Ikaw lang pamilya ko at mahal na mahal kita. Mangako ka na magsisimula kang muli. Na mangyak-ngyak, ani Faye. Winnie naman, bakit ka ba ganyan? Bakit ang bait-bait mo pa din sa akin? Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sorry. Iyak ng iyak si Lucy. Tanging haplos ng pagmamahal at yapos ang ginawa ni Faye sa kanya. Twinning nga tayo, di ba? Kumbaga, sa hirap at ginhawa, kaibigan mo ko. Alam ko namang ganun din ang gagawin mo sa akin kung sakaling ako ang nandyan sa sitwasyon mo. Lahat ng akin ay sa'yo din. Magkapatid tayo, yun nga lang. Ibang mami ko at ibang mami mo. Pero alam mong magkapatid din sila ang turingan. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ganun kita kamahal. Kahit ang buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo nung nalaglag ka sa hagdanan. Kasi naman hinabol mo yung bola, nalaglag. Nahuli na naman ako ng dating. Katulad ng huling dating ko nung nakitang pinatay mo sila. Pabulong na sabi nito. Sorry talaga.
Sana mapatawad mo ako, ang sabi ni Faye. Lalong humagulhol si Lucy. Yun pala ang totoong nangyari. Walang kasalanan si Faye. Masyado siyang nabulag ni Kelly dahil sa mga sulsul nito. At hindi niya pinagsisisihan na pinatay niya ito. Ang tanging pinagsisisihan niya ay ang napahamak ang tunay niyang kaibigan sa kapahamakan at kasalanan na ginawa niya. Nagkayakap ang dalawa at nagpasalamat sa isa't isa. Lumipas ang panahon. Ang dating maliit na tindahan ay naging mall na dahil magaling magtaguyod ng negosyo si Lucy. Eto pala ang talent niya, ang pagnenegosyo. Pinangalanan niya itong F&L Supermart. Madami na din itong mga branches sa kanilang bayan. Si Faye? Lumaya na si Faye dahil nabigyan siya ng presidential parole. Faye! Twinnie! Masayang tabag ni Lucy sa kanyang kaibigan. Let's start a brand new life, Twinnie ko. No more hate na ha. I love you so much, ang sabi ni Lucy. Gaga, mas gusto ko nag-aaway pa din tayo. I love you more, Twinnie, sabi ni Faye. Oo nga pala. Han, halika dito. Lucy, si Darwin, jail guard sa kulungan na pinanggalingan ko, ang sabi ni Faye. Aha! Akala mo ikaw lang ha? Darling! Lumabas ang isang poging lalaki sa magarang sasakyan. Si Darwin din ang pangalan niya. Isang businessman, sabi ni Lucy. At sabay sila, hala! Magkapangalan talaga! At nagkatawanan sila ng malakas sabay appear. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpakasalang magkaibigan sa magkaibang Darwin na mahal nila. At ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay nila. Ang pagkakaibigan ay nasusubok sa pagdaan ng panahon. Malalaman natin ang tunay na kaibigan kung sa panahon na kailangan natin sila ay nandyan din sila para sa'yo. Ang magandang pagkakaibigan ay nagtatagal at tumatagal. Pero depende pa din ito sa mga tao na sangkot dito. Kung ipaglalaban ba nila ang kanilang pagkakaibigan hanggang huli. Maraming salamat po sa pakikinig ng inspirational story na ito. Nawa po ay may napulot kayong aral mula sa storya. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, please subscribe ka na para maging updated ka sa mga bagong inspirational at positive stories na i-upload ko pa. Magandang buhay! Magagandang nilalang! Hanggang sa muli po. Ciao!